Blessed Friday morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Tayo ay nandito sa ating last day of the second week nitong ating topic na Youth in Action. So welcome back sa ating Seeking God in the Morning. Ito yung ating morning devotion na may series. And we praise God na tayo ay nandito sa ating last day of the second week. Nakakalahati tayo, no? Dito sa ating topic. Ayan, so mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa ating mga kasama online. I-check ko lang. Ayan, hindi na naman siya lumilitaw. Pero nakikita ko may mga viewers tayo. So, pasensya na po kung hindi ko kayo nababati kasi hindi ko alam kung anong problema dito sa Facebook. Hindi ko siya nakikita. Pero, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Katulad ng dati, tayo muna ay magsimula sa panalangin. Kaya iniimbitahan ko po ang bawat isa na yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ito na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa buong magdamag at maraming salamat din sa pagkakataon na muli kami ay makakapakinig ng iyong banal na salita. Patuloy namin hinihiling Panginoon ang iyong presensya sa gawaing ito. Ikaw po nawa ang gumabay sa bawat isa sa amin, sa mga nakakasama namin online at mga nanonood ng replay ng live na ito. Idinadalangin ko Panginoon, nagabayan mo rin ang iyong lingkod. Pagkalooban mo po ako ng karunungan, kalakasan at kakayahan Panginoon na maibahagi ang iyong banal na salita ng tama at may kalinawan. Idinadalangin ko, Panginoon, na patuloy mong buksan ang aming puso't isipan. Tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng aming matututunan sa gawain ito ay patuloy na maging liwanag sa buhay ng bawat isa at patuloy ding makaakay ng mga kaluluwa palapit sa iyo. Ama, patuloy namin hinihiling ang iyong presensya at paggabay sa mga mahal namin sa buhay na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Hinihiling namin ang iyong mapagpalang haplos, ang iyong pagpapagaling, Panginoon, sa mga anak mo na may mga karamdaman at gayon din, Panginoon, tulungan mo rin ang iyong mga anak na nagdadalamhati sa mga oras na ito. Binabanggit ko po ang aking kaibigan na si Christine at ang kanyang mga kapatid na dumaraan sa mga pagsubok ngayon, Panginoon, at kalungkutan dahil sa pagkawala ni Mama Cora. Dinadalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang sumama sa kanila at magbigay ng comfort na kailangan nila sa mga oras na ito. Idinadalangin ko rin, Panginoon, ang iyong pag-iingat, Panginoon, sa lahat ng mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling sa mga oras na ito. Sila man ay nasa trabaho, paaralan o nasa biyahe, Panginoon. Tulungan mo rin na sa susunod na pagkakataon ay makasama namin sila sa ganitong gawain. At ang mapatuloy namin hinihiling ang iyong paglilinis sa aming puso't isipan at gawin po nawa kami laging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning, good morning, good morning. Ayan. Tayo ay nandito sa ating day 13 and dahil ito nga ang ating last morning devotion for the second week, kaya meron din tayo ritong day 14 kung saan isa-summarize natin yung ating mga pinag-aralan for the whole week. Yan. So again, heto na tayo ang ating day 13. Sa sports, ang locker room ang paboritong lugar ng team. Bakit kaya? Kasi dito naghahanda, dito nag-uusap, at dito rin naiiwan ang lahat ng mga dumi, yung mga kalat pagkatapos ng laro. Siguro, nai-imagine na sa mga nanay, alam nyo na, kasi yung mga anak natin, bihis, hagis, hagis ng gamit, lalo na kanyari galing sa school. So, imagine ninyo, ilang players yan na pupunta sa locker room, magbibihis. Ayan, so ang mga gamit nakakalat. So, ngunit,
Ito, tandaan naman natin. Ngunit ang isang magaling na player ay marunong magpahalaga sa lugar na ito. Yan. Ito yung maganda, no? Ito yung pag-uusapan natin, no? Pag-usapan natin ang paglilingkod sa lihim na bahagi ng ating tahanan. Yan. Ano ba yung lihim na bahagi ng ating tahanan? So, ngayon dito sa ating day 13, ang title nito ay Cleaning the Locker Room. Sa ating week 2 ng ating home court. Okay, ito ang ating pang day 13. At ang ating scripture ay matatagpuan natin sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 23, versikulo 11 hanggang 12. Ito po ang sinasabi: ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. Amen. Pagpalain po nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Napakahalaga nito, no? Yung pagpapakababa. Hindi natin magagawa yung pagtulong sa kapwa kung wala tayong damdaming mapagpakumbaba. Yan. So, tandaan natin, napakahalaga ng magkaroon ng may mapagpakumbabang damdamin. So, dito sa ating message sa umagang ito, the servant leadership in the shadows. Sa mga sikat na sports team, may mga taong tinitingala dahil sa kanilang pagpuntos o dahil sa kanilang galing sa paglalaro. Pero ang tunay na heart ng ating team ay yung mga players na marunong mag-asikaso sa sarili nilang gamit. Yan, tandaan natin. At hindi lang yan, yung marunong din tumulong sa pag-aayos ng locker room. So, hindi nila ito ginagawa para makita ng fans, kundi dahil may disiplina sila at may malasakit sa kanilang team. Yun. So, minsan, no, napakadali para sa atin na gustuhin na yung mga ginagawa natin nare-recognize. Pero may mga tao na talagang ginagawa nila ito out of care, out of malasakit. At para sa pagiging youth in action, hindi nagsisimula ang entablado sa harap ng maraming tao. Nagsisimula ito sa paggawa ng maliliit na bagay sa bahay na walang nakakakita at ginagawa ito ng walang palpak, no? Ng may kahusayan. So, para sa ating mga youth, ang paglilingkod sa bahay, tulad ng pagliligpit ng pinggan, no? Paglilinis ng sariling kwarto, o pag-aasikaso ng ating mga alagang aso. No? Gaya dito sa aming bahay, meron kaming brown shih tzu na si Nixon, ang pangalan Nixon. Ito ay isang training ground para sa aming anak na si Christine, yung kanyang pag-aalaga, no, sa aming alagang aso, si Nixon. Kung hindi mo kayang maging faithful sa maliliit na gawaing bahay, paano ka pagkakatiwalaan ni Lord na mamuno sa mas malalaking misyon? Yan ang tandaan natin. So, kailangan dito sa bahay, dapat training ground na natin ito para tayo in the future, no, parang ating mga anak in the future ay mapagkakatiwalaan sa mga malalaking bagay o malalaking responsibility. So, ang paglilinis, no, ng locker room, yan, isang personal space at home or chores. So, yung locker room, ito yung mga personal space natin dito sa bahay. Yun, kunyari, yung inyong kwarto. O yung simpleng mga gamit, no? Inyong bag, no? Huwag ninyong ikalat-kalat kung saan-saan. Ang mga pinagbihisan, yan. So, matuto tayong ilagay yung mga bagay sa tamang lugar. So, ito ay magpapakita na ang faith natin ay hindi lang pang-display, kundi pang-katotohanan. Yan. So, ibig sabihin, kahit walang nakatingin, dapat ginagawa natin yung tama. Yan. Para naman sa mga magulang, ang role natin as assistant coaches ay ituro ang value ng paglilingkod. Ganon din sa ating tahanan habang naghahanda ang ating mga anak. No, katulad sa aking anak na si Christine. So, naghahanda siya para sa darating na pasukan.
So, mahalaga na manatili siyang grounded. Ayan. Ang paggawa ng mga chores o yung mga gawaing bahay, hindi ito distraction sa pag-aaral. Actually, ito ay bumubuo ng character ng ating mga anak. Kapag ang isang bata ay lumalaking marunong maglingkod, no, sa dilim, ibig sabihin kahit walang nakakakita, magiging matatag siyang leader pagdating ng time na siya ay nasa liwanag na. Ayan. So, tatandaan natin, mga nanay, hindi tayo dapat makonsensya kung uutusan natin yung mga anak natin na maglinis ng kwarto nila, maglaba ng damit nila, matutong magligpit ng pinagkainan. Ayan. Ito ay mga importanteng bahagi, no, na sa buhay ng ating anak na kailangan nila talagang matutunan, para kahit hindi tayo nakatingin, kung alam na natin, sanay na sila sa ganitong gawain, kahit nasa ibang lugar sila, hindi tayo kakabahan, no, na hindi nila alam yung gagawin nila. Yan. So, tandaan, ang pagiging dakila sa mata ng head coach o ng ating Panginoong Diyos ay nasusukat sa kung gaano kahandang maglingkod hanggang sa pinakamaliit na paraan. Ayan. Amen. So that ends, no, yung ating day 13 na topic na the locker room. Ayan. Okay, or cleaning the locker room. So, nandito na tayo sa ating in action challenge. Ayan. Meron pala tayong in action challenge. Ayan. So, para makumpleto natin yung ating day 13 natin. Para sa mga youth, ito yung inyong in-action challenge sa araw na ito. Ngayong araw, maging secret servant. Gumawa ng isang mabuting bagay sa bahay. Halimbawa, maglinis ng kalat sa sala. Ayan, ayusin ang tsinelas. Ayan. So, in that way, no, nakakatulong kayo sa inyong mga magulang, and matutuwa sila na kahit hindi sila nakatingin, ginagawa ninyo yung alam nyong tama at mabuti. So, hayaan mo si Lord na siya ang makakita ng action mo. Yan. Okay. And para naman sa mga magulang, ito ang ating in action. Purihin ang karakter ng ating mga anak kaysa sa kanilang performance, no? So, hindi lang yung performance na yung nakikita ng tao, hindi lang yun sa magandang grades, hindi lang yun sa sila ay na-recognize. Dapat purihin natin sila doon sa mga bagay na nagagawa nila o ginagawa nila nang walang nakakakita, o yung ginagawa nila ng tama na hindi natin nakikita, or nalalaman na lang natin, uy, pagbukas, nag-ayos ka pala ng kwarto mo. Oh, very good ka, anak ka. Very good. Ayan. O kaya, ang ayos ng ng damitan mo. Ang ayos ng natin ngayon, ng table natin. Hindi mo na inutusan, di ba? Pero inayos niya. So, in that way, nare-realize nila na yung ginagawa nila na kusang loob, na walang nakakakita, basta ginagawa lang nila, in the end, merong recognition mula sa atin ng mga magulang nila. So, kapag nakita mong kusa silang tumutulong, sabihan natin, I appreciate your servant heart, anak. Ayan. So, yan ang tatatak, no? Sa kanilang isipan, and ito rin ang magiging tatak ng isang tunay na champion kabataan. Yan. So, amen to that. And so let's go dito sa ating conclusion ng buong week. So since it's Friday, no, let's conclude our week in our day 14, ang pagtatapos ng ating ikalawang linggo. So, sa sports, ang post-game analysis, ayan, yung word na post-game analysis, ay ang sandaling pagkatapos ng laro kung saan pinapanood ng team ang game tape. Ayan, pinag-aaralan nila, no, yung tinakbo ng laro. So, after ng game, no, parang may review, nire-review yung mga game. So, dito,
sinusuri, no, kung yung naging laro ba nila ay maganda at tama. So, inaalam din kung saan sila nagkamali at ano ang bahagi, no, ng laro na kailangan nilang ayusin. Ayan. So, yun yung post-game analysis. Ito yung ating day 14. So, dito sa ating week 2, the home of our court, the Sabbath reflection. Ayan. Ang ating Bible verse na pagbabatayan dito sa ating Sabbath reflection ay matatagpuan natin sa Aklat ng Awit, Kapitulo 139 o 139, verses 23 to 24. Ayan, ito po ang sinasabi sa Tagalog. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukan mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Amen. Napakaganda. Ito ay panalangin ni Haring David. Ayan, ito ay sulat niya, no, sa yung aklat ng mga awit, no. Karamihan dito ay kanyang sulat, at ito ay kanyang panalangin sa kanyang puso. Siyasatin mo ako, search my heart, O God. Alamin mo ang aking puso. Ayan. So, dito sa ating Bible verse na ito, napakaganda na Bible verse, dito hilingin din natin, no, na laging suriin ng Panginoong Diyos yung ating puso. Kaya dito sa ating Sabbath day reflection, sa pag-i-end nitong ating week 2, let's review the tape. Ayan, review natin, no, yung ating mga napag-aralan, and i-search natin yung ating heart, no, kung tayo ba ay naging matuwid sa ating Panginoong Diyos, sa ating puso. Ayan. So, tayo lang ang nakakaalam niyan, no? At it's just between us and our God. Ayan, ang ating Panginoong Diyos. Ang isang player na ayaw tumingin sa kanyang pagkakamali ay hindi kailangang mag-improve. Ayun. Ay hindi kailanman mag-improve. Sorry for that, no? So, yung isang player, totoo yun. Kung kanina sa ating day 13, napakahalaga ng kababaang loob. Ito yung isang bagay, no, na bunga ng kababaang loob, yung kaya nating i-admit yung ating mga pagkakamali, and in that way, no, yung pag-admit pa lang natin ng ating pagkakamali, doon na nag-i-start yung ating pag-improve. Ayan, kasi wala namang tao na gusto niyang manatili sa pagkakamali. Siyempre, once na alam mo na nagkamali ka, gusto mong ituwid yung pagkakamali mo yon. Yan. Pero yun nga, no, ang pwedeng humadlang dyan ay kung ikaw ay merong mataas na pride. Kung ikaw ay may pride, ayaw mong makita na ikaw ay nagkakamali. At dahil dyan, hindi ka mag-i-improve. So, sa ating pananatili, sa ating home court o ang ating tahanan, no, lalo na nitong nakaraang linggo, marami tayong place na ginawa. Yun yung mga in-action natin. Naganap nyo ba yung ating mga in-action challenge? I hope naganap ninyo, no? Kaya may mga moments na maganda ang ating passing or communication. Pero baka may mga moments din na nakagawa tayo ng unnecessary foul o galit o katamaran. Ayan. So, ngayong Sabat, ang ating goal ay hindi para mag-judge sa isa't isa. Correct. Hindi para i-judge, no, ang isa't isa, kundi para mag-reflect sa harap ng ating head coach, ang ating Panginoong Diyos. So, i-reflect natin yung ating puso, yung ating isip, kung tayo ba ay naging matuwid sa paningin ng ating Panginoon this whole week. Kung pinilit ba natin na iayos, no, yung ating play o yung ating gawain o yung ating laro. Ayan. So, yung ating responsibilidad. So, kumusta ang ating laro sa loob ng bahay o yung ating responsibility sa loob ng bahay? Nakita ba ni Lord ang ating action sa paglilinis ng locker room at sa pagrerespeto sa ating mga referees? Ayan.
So, syempre, nakikita ng ating Panginoong Diyos yan. Alam natin na nakikita niya. Pero nakikita ba niya na nirespeto natin ang ating mga parents, ang ating mga magulang? Sumunod ba tayo sa kanila? Ginawa ba natin ng tama? O meron ba tayong kusang loob na gumawa ng tama? So, for sure, nakikita ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya, dapat, no, pilitin natin na gawin yung mabuti sa kanyang harapan. Siya ang number one audience natin. At siya lang ang audience na kailangan nating masatisfy, no, sa mga ginagawa natin. So, huwag kang matakot, no, para sa mga youth, huwag kang matakot na aminin kung saan ka nagkulang ngayong linggo. It's okay, no? There are always second chances. Ang post-game analysis ay hindi para i-condemn ka, kundi para i-coach ka. Yan. Gaya ng aming anak na si Christine, no? Nagsimula sa kanyang journey, mahalagang marunong siyang tumingin sa kanyang errors para mas maging mahusay na students at maging mabuting anak na sumusunod sa kanyang mga magulang. Ayan. So, itong linggo na ito, marami tayong takeaways. Ayan. Para naman sa mga magulang, maging objective tayo sa ating analysis. Ayan, i-celebrate natin ang mga moments na nagpakita ng teamwork ang ating mga anak. Kung may mga technical fouls man o mali, no, na nagawa, gamitin natin ang pagkakataong ito para magpatawad, mag-set ng bagong strategy na puno ng pagmamahal. Ganun naman ang mga coaches or assistant coach pala or mga referees. Pagka nakita nila na doon sa analysis, no, na ito yung dapat ginawa mo, ito yung dapat ginawa mo, not to condemn, but to instruct and to help, no, para magkaroon ulit ng mas magandang strategy. Dapat ganun din tayong mga magulang, no, bilang assistant coaches sa ating tahanan, bilang mga referees, tayo ay magbigay ng mabuting advice sa ating mga anak para matulungan sila na sa susunod na pagkakataon ay magawa nila ng tama yung kanilang mga responsibilities. Ayan. So, tandaan natin, no? Gawin natin ito ng may pagmamahal. Ayan. So, the game tape discussion or family huddle. Ayan. Natandaan nyo ba yung family huddle na topic natin? Ito yung ating family prayer. Ayan. At dito, let's have a game tape discussion. Maupo ng sabay-sabay at pag-usapan ang mga ito ng may bukas na puso. Number 1. Okay? So, highlights. Ayan. Ano ang pinaka-paborito mong moment or anong pinaka-paboritong moment ng pamilya ninyo, no? Nitong nakaraang linggo dito sa ating pinag-aralan. Ayan. Turnovers, mayroon bang miscommunication o hindi pagkakaunawaan na kailangan nating ayusin at hingan ng tawad? Napakahalaga po nito. Yung openness, ayan. Sabihin natin yung nararamdaman natin at ihingi natin ng tawad kung tayo ay nagkamali. New strategy, paano natin mas mapapakita ang pag-ibig ni Lord sa loob ng ating bahay sa susunod na linggo. Ayan. So, ito yung ating in-action challenge para sa lahat. No? Hindi lang para sa mga kabataan, gayon din sa mga magulang. Mag-commit na magkaroon ng fresh start bukas. Ayan. Tomorrow is Saturday. Kaya ito ay magandang family bonding para sa mga magulang na walang pasok ng Sabado. Pero sa aking asawa, meron sila. However, pagka Saturday, kasi medyo relax naman ng konti. Ayan. So, kung may tampuhan, tapusin na ito ngayon. No? Huwag nang pahabain pa. Totoo po yan dahil sa katulad sa amin, no? Nung nakaraan, we had this mga arguments na napakababaw, no? Napakababaw, hindi nga namin alam where it's kung paano nag-start, no? Nataon pa man din sa aming very important gathering, no? Nagkaroon kami pamilya ng
napaka petty na lumaki na arguments, no, and na-realize namin those are pride, no, may mga pride hindi lang sa bawat isa sa amin. Yan, tinaglay namin yung pride na ayaw namin ibaba. Yan, so isang bagay yon, no, na kailangan nating baguhin kung talagang gusto natin magkaroon ng maayos na team, ayan, sa loob ng ating tahanan. Ayan, and we are so thankful, no, na andoon yung aming mga kamag-anak to assist us, and hindi siya tumagal. Ayan. So, alam mo, for the longest time, nun lang ulit nangyari sa amin yun. And then, we are grateful na oras lang, no? In just a few time, it was over na. Ayan. So, move forward ang bawat isa sa amin, no, yung aking asawa, ako, at saka ang aking anak, and we are so happy na at the middle, no, ando ng Panginoong Diyos. It happened on a perfect time kung saan maraming pwedeng ano sa amin, no, palinaw ng aming isip. Yan. So, yan, tandaan natin, napakahalaga, no, mag-alay ng isang sacrifice of praise o pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Kahit hindi tayo perfect, no, there is no such thing as a perfect player, no. Pero meron tayong perfect God, no? Siya ang ating perfect coach na hindi sumusuko sa atin. So muli, napakagandang umaga sa bawat isa sa atin. Thank you sa ating Panginoong Diyos sa paggabay niya sa atin sa gawaing ito. So muli, bago tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga lessons na ito na pinagkaloob mo sa amin sa buong week, na kung saan napuspos kami ng napakagandang mga lessons, napakagandang mga aral na itinuro mo sa amin, at tulungan mo, Panginoon, na ito ay mag-reflect sa aming buhay, maging liwanag sa lahat ng tao na nakakakita sa amin, at gabayan mo kami, Panginoon, na kahit walang nakatingin sa amin, ay maipakita namin, Panginoon, yung tamang paggawa sa iyong harapan. Bigyan mo kami ng malinis na puso at pag-iisip, Panginoon, at mapagpakumbabang puso na tignan ang aming mga pagkakamali at ihingi ng tawad ang mga nagagawa o nasasabi namin hindi tama, at linisin mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng maayos na puso at pag-iisip, Panginoon, at makapagpadama kami ng pag-ibig at maging daluyan kami nitong pagpapala mo, Ama. At muli, ikaw po ang mag-bless sa amin sa lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito at sa weekends na ito. At gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen. A blessed Friday morning po ulit sa bawat isa sa atin. And happy weekends. I hope na ang bawat isa ay mag-enjoy and magpuri, no, sa presensya ng ating Panginoong Diyos. And later, sa ating evening devotion, huwag niyo pong kalimutan na antabayanan. And of course, next week, let's see each other again. At ipagpatuloy itong ating journey na ito, no, bagong journey para sa ating mga youth at sa mga parents. Ayan. So, to God be all the glory. Take care and God bless.